Mag-isa ako sa isang liblib na isla, walang pagkain o tulong at may mga pating sa paligid. Isang layunin, manghuli ng sapat na hayop para mabuhay. Kakawala ko lang ng sibat at magsisimula na ang survival adventure ngayon. Woohoo! Kita tayo mamaya, bro! Kakababa lang namin sa isla na ito sa gitna ng kawalan na yon at dito kami mabubuhay. Sa misyon na ito, wala kami pagkain, kaunting tubig lang at walang matutulugan. At ang layunin ay malaman kung kaya ako makahuli ng mga hayop gamit ang tatlong magkaibang sandata para makatakas sa isla na ito. Magagamit ko lang ang teleponong ito para humingi ng tulong at para masagip nila ako. Kaunti lang din ang tubig ko doon sa itaas. Ito lang ang lahat ng tubig na meron tayo. Nandito lahat ng gamit natin sa kamera. Dito kumakain ang mga kasama. Dito rin nakalagay lahat ng sandata natin. May dala tayong dive fins at maliit na portable stove. Yun na halos lahat. Gusto ko ipakita ang napili kong sandata para sa unang araw. Mga kasama, ito ang aking spear gun. Pinakamadaling sandata sa hamon na ito. Pwede tayong lumangoy diretso mula sa baybayin at tingnan kung makakahuli tayo ng kahit anong pagkain. Tanghali na siguro ngayon, kaya may 4 o 5 oras pa bago maggabi. Kailangan pa natin malaman kung saan matutulog dito sa isla. Wala akong alam kung may malalaking isda, lobster o patinggon. Gusto ko malaman kung saan tayo matutulog sa isla na to. Kung may natural na estruktura na pwedeng gamitin, magtatayo tayo ng silungan o maghahanap ng tubig. Iiwan ko muna ang gamit at mag-e-explore tayo dala ang machete. Makakatulong to sa atin para makakuha ng kahoy. O kung makakita tayo ng hayop sa hampas ng alon sa pampang o kung saan man, makukuha natin sila. Pare, tingnan mo tong isla. Kumuha tayo ng ilan dito. O, tinan mo yan, sipsipin mo lang, may konting shell sa loob. Pero pare, ang sarap niyan. Ang laki niyan, kainin na natin. Di ko alam bakit maasim yun, di masarap ang lasa. Sobrang energetic ni Zex matapos kumain ng 500 noon. Ang ginagawa talaga ng mga isda, kapag nagsimulang tumaas ang tubig, umaakyat sila sa mga batong ito at kumakain sila ng mga barnacle rito. Kaya kapag tumaas ng kuunti ang tubig, magandang simula ito para manghuli at tingnan kung makukumpleto na natin ang unang bahagi ng hamon gamit ang unang sandata. Sobrang lamig na ngayon, sana sumikat na ang araw. Mga tol, hindi ako umiihi sa sarili ko, pero ang sarap ng pakiramdam. Sobra namang impormasyon yan. O may kaunting prutas dito sa taas, kaya tingnan mo itong cactus dito. Pwede mo talagang kainin ang prutas na to. Tingnan mo ang katas na lumalabas dito. Ang labas lang ang hindi dapat kainin dahil may maliliit itong bristles na dumidikit sa balat. Pipisain natin, dapat makuha natin halos lahat nito sa bibig natin nang hindi natutusok ng mga tinik. Ang sarap nun, parang lasa ng dragon fruit pero medyo maasim. Pare, gusto kong subukan kung makakakuha ako ng masarap na seafood sa mga susunod na araw. Ang tinutukoy ko ay malalaking isda, lobster, pusit, walang ligtas, baby deserted isle. Tayo-tayo lang dito, subukan natin manghuli ng sariling pagkain. Tara na! Kung di ako makahuli ng pagkain gamit ang spear gun na yon, sigurado may problema tayo. Diretso tayong lalangoy palayo sa isla. Wala akong ideya kung ano ang aasahan dito. Tara na! Sige, hindi ko kakainin yan. Imposible yan.
Oo baby, tingnan mo ang mga kulay ng coral trout na to ngayon. Sige, sisimulan na nating linisin itong malupit na isda. Ito ang magiging hapunan natin. Sige, kunin na natin ang coral trout natin. Para itong itak na pamputol lang puno, hindi pang linis ng isda. Pero gumagalaw pa talaga ang laman at sisimulan ko ng hiwain palayo sa buto. Idadaan ko ang kutsilyo. Maririnig mo na dumidikit sa buto. Tuloy-tuloy lang pababa. At pagkatapos, diretso lang akong hihiwa mula sa likod ng buntot. Napakagandang fillet ng coral trout yan. Halos walang laman ang kalansay na to. Kaya ilalagay na lang natin sa tabi at nakuha na natin ang 2 piraso. Naihulog ko lang ito sa buhangin. Na yon, iba-ibang hayop pare. Bawat isda, iba-iba ang kapal ng bloodline na dumadaan sa gitna. At itong isang to, halos walang bloodline. Yung bloodline na yon, kadalasan may metallic na lasa. Kaya maraming isda ang di masarap kainin. Maraming nagsasabing ito ang pinakamasarap na isda sa dagat. Kaya excited na akong tikman. May pagkain na tayo para sa unang araw, baby. Bukas, mas mahihap na sandata ang gagamitin at direkta tayong kukuha ng karne. Inilagay ko ang balat sa ilalim at hinayaang maluto bago baliktarin. Tingnan mo, nagbabago na ang kulay ng karne. Kumusta ang itsura niyan? Ito ang dahilan pare. Niluluto na natin ang isda dito sa taas. Ramdam na ang sunset vibes at malapit na maluto. Tingnan mo ang kulay nito. Kita mo, talagang magkahiwa-hiwalay na siya. Parang karne ng lobster. Tingnan mo yan. Coral trout. Grabe, hindi ka panipaniwala. Ito ang pagkain natin gamit ang una nating sandata mga pare. Bukas ng umaga ay panibagong araw at may 2 pa tayong sandata na kailangan nating subukan. May kakaibang pakiramdam kapag mag-isa ka lang sa isla. Wow. Ramdam ko talaga ang connection ko kay God ngayon mga pare. Para dito tayo nabubuhay. Baby offshore tails, tara na. May pating tayo dito sa alon sa may pampang. Oh, may ilang malalaking pating dito. Kita nyo siya, tingnan nyo siya dito mismo. Grabe yung pare. Naamoy nila ang tira-tirang isda. Gusto ko nga sanang pakainin sila sa kamay ko. Sa tingin ko hindi siya lalapit. Pero ayan, handa na siya at papalapit na dito. Ay grabe pare, ang lupit nun. Sa paglubog ng araw, may mga pating na gumagala sa tabing dagat. Pinapakain ko ng kamay ang mga pating sa tabing dagat. Bukas ng umaga, magdadive ako para manghuli ng sariling isda. Lalangoy akong pabalik sa dalampasigan dala iyon. Hindi ito matalinong gawin. Sa Earth, palubog na ang araw at kaunti na lang ang liwanag. Inihahanda ako na sarili ko para sa gabi at bukas. Magsisimula ulit tayo. Baby, may bagong sandata, hayop, pakikipagsapalaran at sana makakita tayo ng bughaw na langit. Sarap niyan! Makakatulong ito laban sa lamok at painitin ako ngayong gabi. Wala pa akong oras para gumawa na kahit anong uri ng silungan at sa tingin ko, hindi ko naman talaga kailangan. Mukhang maganda naman ang panahon. Narito ang backpack na may lahat ng gamit natin, pero pwede rin natin itong punuin ng hangin. Para may mini kamaka na dyan, palubog na ang araw. Alisin ko lang ulo ko sa frame, ayos na. Woohoo! Oh baby, isa na namang nakakabaliw na araw at bukas ulit na naman tayo. Bagong sandata, hayop at pakikipagsapalaran. Tungkol sa pagtulog sa buhangin mga pare, madalas ko na itong nagawa. Parang komportable lang siya ng mga 2 oras. Tapos pagkatapos nun, sumusuko na ang likod ko. Bro, wasak na talaga. Pare, iunat mo lang siya parang pusa, ayos na ako baby. 10 minuto na lang, didilim na. Kung may kakaibang mangyari mamaya, ipapaalam ko sa'yo. Pero magkikita tayo bukas ng maaga para sa ikalawang araw at mas magiging wild pa ang mga mangyayari. Kita-kits tayo bukas! Magandang umaga mga kaibigan. Kailangan ko lang maligo sa dagat para matanggal ang buhangin sa katawan ko. Kagabi, sobrang lamig sa kalagitnaan ng gabi. Grabe, literal na giniginaw ako. T-shirt lang kasi ang suot ko. Nagising kami sa isa sa pinakamatinding araw na naranasan namin. Pare, parang baluktok likod ko ngayon. Parang pilipit na pilipit ako ngayon. Pero ang saya ako pare. Kasi maliwanag ang langit at parang sobrang linaw ng panahon na yon. Ang layunin natin na yon ay tingnan kung makukumpleto na natin ang huling 2 sandata. Balik na tayo sa kampo.
Mukhang hanggang doon lang ang tubig natin. Walang ibang paraan para makakuha ng tubig dito sa isla dahil walang natural na pinagkukunan. Pag naubos to, tapos na tayo. Anong nangyayari tuwing madaling araw mga tol? Lahat ng hayop ay sobrang aktibo. Kadalasan, umaakit sa ibabaw ang mga pain at nandoon ang mga malalaking isda. Kaya sa tingin ko, ito na ang perpektong pagkakataon para subukan natin kung makakakuha tayo ng kahit anong klase ng pagkain. Kukunin natin ang hand spear, agad tayong aalis sa isla at susubukang makakuha ng almusal para simula ng araw. Ano ba yan? Yung Spanish mackerel, kinuha lang si Bat. Wala na ako nun. Ang daming pating dito ngayon. Paparating nga yung mga pating. Dahil naramdaman ko yung kaguluhan, wala na yung balat ko. Guys, bigla na lang umalis yung bagay. Sana ikinabit ko na lang yon sa belt wheel ko. Hindi ko inakala na makakakita ako ng malaking tanigge sa mababaw na tubig. Ano? Oh no! Di ako makapaniwalang lumalangoy pabalik sa pampang nang walang sandata. Grabe naman. Nawala ko lang talaga ang sibat ko. Anong nangyari, bro? Naghahanap ako ng mga trout tuskies, yung parang naipit sa mababaw, tapos dumaan yung dalawang malalaking tanige at tinarget ko sila gamit itong sibat ko. Naisip ko na, kaya ako siguro makakuha ng siguradong patama, kaya inabot ko, tapos boom! Tinamaan lang talaga siya, pero mukhang sa katawan lang tumama at bigla na lang siyang tumakbo palayo. Bro, hinabol ko siya sa paglangoy, parang si Ian Thorpe, pero may nakasabit na parachute sa likod ko. Hindi ko talaga kayang habulin yung isda, tol. Nawala ko yung sandata natin mga tol. Pagkabagil ko sa isda, nakita nyo, nagsidatingan agad ang mga pating. Nararamdaman nila yung kaguluhan. Pinalibutan ako ng mga pating. Pinapakyu ko pa nga sila. Mga tol, alam nyo ba? Ang pinakamasama pa doon, suot ko pa itong bagay na ito ngayon. Ito ang tinatawag naming belt reel. Reel na may dagdag na linya para sa ganung sitwasyon. Hindi ko akalaing makakakita ako ng malaking Spanish mackerel sa 3 metrong lalim lang. Di ako makapaniwala, nangyari yon, bro. Bibilangin ko na mga tol. Comment kung dapat pa bang bilangin o hindi. Pag hindi, di na ako aalis dito sa isla. Grabe, muntik na ako magpaayos ng balikat sa kakalangoy para habulin yon. Baka iniisip nyo, ano na kaya nangyari sa isdang yon? Siguro ang hula ko, tinamaan ko siya. Humarurot palayo siya,
Tapos, nilapan na lang ng mga pating. Ipapakita ko na rin ang pangatlo at huling sandata na siguro paborito ko sa lahat mga tol. Para na rin itong pana sa ilalim ng tubig. Ipasok mo lang dito sa butas, i-load mo siya at siguradong mag-e-enjoy ka. Baby, Ang lupit talaga nito pare. Oh. Parating na ang underwater bow and arrow. kailangan nating pataasin ulit ang testosterone matapos gumugol ng 800 kilojoules sa paghahabol sa Spanish Mackie. Bigyan mo siya ng matinding sampal, lasa ng dagat, mga baby boys. Iniisip ko kung nalabas ba ako ngayon. Kasi alam ko maraming pating sa paligid. Pero alam niyo naman, kailangan nating lumabas dyan. Parating na ang pana at palaso. Putya, tara na baby. Mahirap pala itong pana at palaso kaysa sa akala ko. Mas mahirap pala kaysa sa itsura ang gumamit ng pana at palaso. Palpak ang misyon, di nahanap ang sibat at di nakakuha ng isda. Kailangan ko munang magpahinga at uminom ng tubig dahil pagod na ako. Sobrang hirap gamit ang pana at palaso. Hangin lang talaga ang natatamaan ko. Siguro mga tanghali na ngayon, pero mas maganda sana kung makakakuha tayo ng pagkain bago lumubog ang araw mamaya mga pare. Ganito na lang kaliit ang natirang tubig sa bote natin. Ayoko ring manatili dito kung di naman kailangan. Tingnan niyo to. Ito ay isang patay na alimasag na inanod dito. Maliit ang alimasag, hindi maganda, pero may magandang pananaw din dito. Makikita mo kung saan kami sumisid at nilanguyan sa baybayin na yon. Doon! Lumalala na ang kondisyon, humina ang hangin at makikitang tumaas na ng husto ang tubig. Napakalinaw ng tubig doon. Kaunti na lang ang tubig ko, kaya tinitipid ko ito hanggat kaya. Mga pare, ito na ang huli nating chance. Tapusin ang huling sandata at makaalis dito. Sana pala rin tayo na makakuha ng kahit anong hayop gamit ang pana at palaso. Lahat tayo, diretso na tayo doon gamit ang pana at palaso. Tara na.
Oo, yun ang plano. I'm gonna lose another weapon. No! Woo! Yeah, baby. Masarap yan! Grabe, hindi ako makapaniwala sa nangyari doon. Nahirapan talaga ako ngayon, sigurado yan. Pero may nahuli pa rin tayong isda. Magandang maliit na dapa na tinamaan ko ng sibat. Kita nyo, gumadapang na siya sa buhangin at nakuha rin natin ang maliit na bakalaw dito. Pero ang sarap nito mamaya. Sa ibabaw ng apoy, nakita nyo yung malalaking tang-uwige na dumadaan. May ilan akong nakita. Hinila ako pabalik ang sibat at napaisip, gagawin ko ba ito? Naisip ko, hindi pwede na mawalan ako ng 2 sandata sa isang araw. Sobrang malas nun. Pare, bakit tuwing pangit ang sandata ko, siya ka lumalabas ang magagandang isda? Tol, nagawa na natin! Baka hindi siya kalakihan mga tol, pero may nakuha tayo, parang ako lang. Sobrang swerte natin na may masarap tayong kinain kahapon mga tol. Sobrang gutom ko na, wala pa ako nakain buong araw, kaya ako nang kainin, kahit puwet ng lumilipad na pato. Ngayon, mabilis naming lilinisin at aalisin ang lahat ng ito. Ayos, natanggan na ang ulo at laman loob. Ayaw natin ng mga iyon. Natira na lang ang katawan na may karne. Gagawin ko rin ito sa dapa, pero ang mga dapa parang plato lang ng karne. Bilang mga bata, ang mga mata nila ay magkahiwalay sa magkabilang gilid ng ulo. Pero pagtanda, lilipat ang isang mata, kaya pareho na sa isang gilid. Humihiga sila sa buhangin at sinisip-sip ang biktima gamit ang malaking bunganga. Puputulin ko ang ulo niya. Aalisin ko ito, pare. Meron tayong 2 isda na pwede nang ilagay diretsyo sa kawali. Ilalagay ko na ito diretso. Pakinggan mo ang sit-sit, baby. Oo, maaring hindi malalaki ang mga isdang ito, pero panalo pa rin. 100%. Miluluto na natin ang isda. Kumusta itsura nito ngayon? Malamang 15 minuto na siyang niluluto at maganda na kulay niya. Sa tingin ko ay ayos na siya, di ba? Ilalagay natin siya dito. Sa tingin ko, dito tayo magsimula sa dapa. Tingnan mo ang laman na natatanggal dyan. Subukan natin. Ay, ang sarap niyan, pare. Pwede nating hilayin palabas yung buto nila ng ganyan, tanggalin, at yung kabilang side, puro laman na lang. Subukan natin itong bakalaw mga tol. Tingnan natin kung anong lasa ng bakalaw. Mukhang maganda yung laman. Tikman natin. Grabe, ang sarap nun. Sa tingin ko panalo yung dapa, mga tol. Mas masarap siya ng kaunti kaysa sa bakalaw. Ayos, tapos na ang challenge. Pwede mo na ako sunduin, tara na.
Lulubog na ang araw sa abot tanaw at narito na ang sundo ko. Nagawa natin ito. Isang isla, 3 sandata. Alis na ako. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kita tayo sa next na adventure. Shee-hoo!